Muli po mga minamahal ko magulang at kapatid, magandang hapon po sa bawat isa. Again po, Happy Lord's Day. Happy Lord's Day. Ngayon po, last week nakakatuwa po kasi kung mapapansin nyo, nung nag-Vesper service tayo last week, ang topic po natin is yung tungkol sa incarnation of Christ. The incarnation of the Son of God. At kung mapapansin natin, parang Pasko last week kasi puro Advent hymns yung mga kinanta natin na kasama pa yung kulitan na pagkatapos ng service may mga bumabati ng Merry Christmas pa nga eh. And indeed, Christmas is a blessed season for remembering the birth of our Savior in Bethlehem. At syempre, pag iniisip natin yung Pasko, dapat inaalalayan natin yung bawat isa sa atin na dapat ma-remind tayo na ang Pasko ay hindi tungkol sa pamamasko lamang, panghihingi ng mga regalo. Hindi to tungkol sa mga reunions lamang o sa mga pagkakaroon ng inaanak o pagtatago o pagtaka sa mga inaanak. Hindi po yun yung totoo dun. At hindi rin po ito tungkol sa mga out-of-town travels or pagkain ng lechon. For definitely, when we look at Christmas, it is all about the birth of our Savior and Lord Jesus Christ. But it's also true that we shouldn't focus only on the birth of Jesus, na hindi lang tungkol sa kung ano yung sineselebrate natin sa Christmas ang iniisip natin. Hindi ito lamang tungkol sa isang sanggol na isinilang sa isang sabsaban, because that's not the end of the story. Hindi yung nangyari sa nativity yung end ng storya. Dahil yung picture na nakikita natin mga kapatid, yung sanggol na natutulog sa tabi ng kanyang ama at ng kanyang ina, kasama ng mga bumibisita sa kanyang mga pastol, ay hindi dapat mag-cause ng distraction sa atin to that reality, that it shouldn't distract us from the truth that this child that was born, was actually born to die. Na siya ay ipinanganak para mamatay. Medyo po mabigat na katotohanan ito kung iisipin natin. Pero ito po yung isang bagay na patuloy na tinuturo at nire-remind sa atin ng ating catechism para sa araw na to. Kasi from Lord's Day 14, we are now in Lord's Day 15. So from Christmas, we go straight to Easter. And sakto po na tayo po ay papasok ng ating Holy Week. Hindi na po tayo masyado magsistay sa pailaw ng Pasko, kundi tayo na po mismo ay pupunta sa pinaka-purpose kung bakit nga ba ipinanganak ang ating Panginoong si Jesus. Ang purpose ng kanyang pagdating dito sa mundo ay para siya ay makaranas ng matinding pagdurusa at para siya ay mamatay. Na ang kanyang katawan at dugo ay iaalay para sa kasalanan ng kanyang mga hinirang. His birth was only the beginning, because for all his days on earth, Jesus faced hardships and torment. Hindi lang po ito tungkol sa mga sandali ng mga panahon na siya po ay pinapahirapan at pinako sa krus, kundi sa buong panahon po na siya ay nabuhay dito sa mundo. Siya po ay patuloy na nakaranas ng hardships and trials. Our Lord bore a deep and unsearchable pain in body and in soul. Marahil mabigat po na introduction ito para sa ating sermon. And it may sound strange, but this is the truth. Our comfort is in His suffering. Again, our comfort is in His suffering. Dahil sa kanyang pagdurusa, tayo ay pinagpala. Dahil sa kanyang paghihirap, tayo ay nakatanggap ng totoong kapayapaan. That's why I preach to you God's Word as summarized in Lord's Day 15. Under this theme and points, our only comfort is through the suffering of Christ. Again, our only comfort is through the suffering of Christ with 3 points po. First point, the time of His suffering. Second, the depth of His suffering. And last, the reason for His suffering.
And what we are hearing today is a sermon originally written and preached by Dr. Ruben Bredenhoff. Ito po ay na-preach sa Free Reformed Church at Mount Nasura sa Western Australia po. And it was originally preached last 2021. Bago po tayo magpatuloy, let us all bow down our heads and let us pray. Heavenly Father, we come before your word with humility and brokenness, knowing, O God, that we are sinners before you. And we ask, O Father, may your grace be with us, O Father. Teach us your word. Sustain us, Panginoon. At nawa, bigyan mo kami ng kakayahan na totoong maintindihan ang iyong salita sa pamamagitan ng pananampalataya at magkaroon kami ng totoong pagmamahal sa iyo at sa iyong banal na salita. We surrender everything to you, O Lord, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po ay dadako na sa ating first point, the time of His suffering. Sa catechism na nabasa po natin kanina sa ating question and answer, it wants us to focus on the cross. Yun po ang pinaka-focus at pinaka-reminder sa atin nung nagbabasa tayo ng ating Lord's Day Catechism sa kung ano ang pinaka-purpose ng dito. Pero dito po, ang mapapansin natin sa ating catechism, it is also acknowledged that during all the time He lived on earth, yun po yung nabasa natin kanina, during all the time that He lived here on earth, Jesus our Lord suffered. Para po sa atin, alam natin na matindi ang pinagdadaan ng pasakit at pagdurusa ng ating Panginoon, lalo na ng mga point o dun sa mga pagkakataon na siya po ay papalapit na sa krus ng Kalbaryo. Pero yung mga oras niya sa krus ng Kalbaryo, actually, hindi na bago sa kanya. Hindi na po bago yung ganong sufferings dahil noon pa man, sa simula pa lang ng kanyang pamumuhay dito sa mundo, alam na niya ang pakiramdam na makaranas ng matinding pagdurusa. Kaya kung titingnan po natin dito, ano nga ba ang ibig sabihin pag sinabi na during His whole life on earth, He suffered? Ano ba yung ibig sabihin nun? Hindi po ibig sabihin nito na yung buong buhay niya, simula nung siya ay pinanganak hanggang siya ay mamatay, ay parang puro buhay na lang ng paghihirap. Hindi po yun yung ibig sabihin nun. Kundi, we know that His life knew a lot of anguish, a lot of pain. But Jesus also had times of great joy. Nakikita natin yun. Na may mga moments talaga na nawi-witness natin yung kagalakan, yung joy ng ating Panginoon. Alam natin at nababasa natin sa scriptures na may mga pagkakataon na nawi-witness natin ang Panginoon na siya ay nagdidiwang din at nagse-celebrate din kasama ng kanyang mga hinirang. For example, sa mga panahon na nakikita niyan totoong nagsisisi ang mga tao sa kanilang mga kasalanan at totoong nagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya. Or sa mga pagkakataon na siya ay namamangha sa mga may sakit na nagpapakita ng matibay na pananampalataya sa Kanya. At ang mga nagguguluhan ay nakakatagpo ng totoong katotohanan. We see the delight of our God during those moments. He also rejoiced in the communion that He had with His Father in heaven. For He often prayed. Madalas po siyang manalangin sa Panginoon. And He has that joy. And He is rejoicing in doing God's will. At kahit na po siya ay namuhay ng payak dito sa mundo for 33 years, may mga pagkakataon din po na siya ay nagpakita ng totoong kapangyarihan at yung glory na meron siya. At pinapakita niya dito kung sino siya talaga at kung ano yung tunay na pagkatao niya bilang anak ng Diyos. Isipin na lang natin kung gaano na paulit-ulit na pinapakita ang kanyang kaluwalhatian sa mga tao. Sa pamamagitan ng mga miracles, ng mga himala na patuloy na pinapakita at ginawa ng ating Diyos noong mga panahon na yon. Kahit yung mga disciples na naka-witness ng mga miracles, yung mga nagawa ng ating Panginoon, doon makikita natin na halos wala silang masabi, kundi totoo nga na siya ang anak ng Diyos. Isipin na lang natin, for example, yung transfiguration na nangyari, yung glory na nakita ng mga apostles when Jesus transfigured. Or noong siya ay sinalubong sa Jerusalem ng kanilang mga palaspas. At sakto, ngayon yung
Roman Catholic Church, sumasalubong ang tawag. Ang tawag ni Pastor Kirby kanina, may mga dalang pamalo daw. Pero yun din, during those times, na nakikita ng mga tao na pinupurit, pinapasalamatan siya. Ito ang mga bagay na nakikita natin na hindi nagkataon lamang dahil lahat ng mga taong naging saksi sa lahat ng kanyang nagawa ay tiyak na magsasabi na siya ay totoong dakila sa lahat ng napakita niya sa mga tao. At maraming mga pagkakataon na makikita nila ang kanyang matinding kagalakan at kalwalhatian. Pero dito dapat nating maalala na ang buhay niya ay puno-puno rin naman talaga ng hardships, puno-puno rin talaga ng trials, puno-puno rin ng sufferings. Tingin ko hindi rin naman nasabi sa ating catechism specifically ang lahat ng mga pagkakataon na siya ay naghirap dito sa mundo. Pero yung text reference na nilagay sa question and answer 37, kung makikita nyo mabuti dun sa mga reference verses, every question and answer, ang unang reference text na makikita natin is yung buong chapter ng Isaiah 53. At yun din po yung isa sa mga binasa natin kanina sa ating scripture reading. Sa chapter 53, mababasa natin dito yung tungkol sa isang misteryosong tao. Yung binasa natin kanina. Tungkol sa isang misteryosong tao na hindi pinangalanan, na ang sabi ay kailangang makaranas ng matinding pasakit at kailangang mamatay para sa ibang tao. In Isaiah, he often goes by the title, the suffering servant. At ito, ang taong tinuturing o pinapakita sa Isaiah 53, siya ang napiling sugo ng ating Diyos para iligtas ang kanyang mga hinirang. Siya ang taong buong pusong tinanggap ang buhay na punong-puno ng paghihirap. At sabi nga sa verse 12, He bore the sin of many and makes intercession for the transgressions of sin. Ngayon po, maintindihan natin, kung titingnan natin mabuti yung ginamit na reference, dito maintindihan natin kung ano yung pinagdaanan ng ating Panginoon dito sa mundo. Tingnan po natin yung sa verse 2 ng Isaiah 53. Sabi sa Isaiah 53 verse 2, For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire for him. Dito po pinapakita sa propesiya na siya ay lalaki na tulad ng isang maliit na halaman sa isang tuyong lupa. Napaka-ordinaryo at hindi mo mapapansin. Hindi siya isang punong malaki o isang matinding halaman na makikita mo mula sa malayo, kundi isang maliit na damo na hindi mo mapapansin sa tuyong lupa. At natutunan din natin na ang kanyang pagsilang during his incarnation, alam natin that it was a miracle. At ito ay isang matinding himala galing sa Holy Spirit. Pero kung titingnan natin mabuti, even his miraculous birth of being birthed from a virgin woman, ang mapapansin natin dito, hindi siya namili lang kung ano yung itsura niya. Nung siya ipapanganak, hindi niya binago ang kanyang itsura. Marahil kung titingnan din natin, hindi perfect yung kanyang balat. Hindi flawless, hindi maputi, hindi makinis. Wala pong nakalagay doon na siya ay pogi. Hindi ho yun ang nakikita natin sa scripture. Hindi niya rin pinili na magkaroon ng mga mata na walang kasing ganda. Merong mga tao na pag tinignan mo palang yung mata, grabe na, ang pwede mong masabit, kaya mo makita na ibang klase ang taong ito. Pero ang ating Panginoong Hesus ay walang ganun at hindi niya piniling magkaroon ng ganun. O lagyan man lang ng kulay ang kanyang buhok para kahit sa malayo ay kaya siyang mapansin ng kahit na sinong tao. Hindi niya pinili na ganun siya ipanganak, to make him known and to make him stand out. And Isaiah says that the suffering servant had no form or majesty that we should look at him, and had no beauty that we should desire him. Ibig sabihin po, walang kadating-dating ang kanyang itsura, mga kapatid. Wala man tayong picture. Alam ko, marami tayong nakikita sa movies, marami tayong nakikita sa mga images, marami tayong nakikita sa mga paintings ng kung ano ba ang pwedeng maging itsura ni Jesucristo. Pero alam po natin, at may we be reminded of the scripture,
na si Jesus ay hindi yung lalaking poging-pogi na nakikita nating matangos ang ilong, deep set ang mata, at maganda ang buhok. Hindi po yun ang pinapakita sa scripture na itsura ng ating Panginoong Jesus. At hindi siya yung nakikita natin na may angking kagwapuhan o kagandahan ng lalaki para siya ay magustuhan at hangaan natin. And even though He was eternal, even though He is powerful, even though He was sent from heaven with infinite power and wisdom, actually dito makikita natin that He wasn't adored as God. Dito natin mapapansin kung gaano kaordinaryo po ang itsura ng ating Panginoon during those times. Na kahit na sinong tao ay hindi maiisip na, ala, Diyos pala yan. Ganon siya kaordinaryo. Meron nga po ako nabasa, kung makakasalubong niya daw si Jesus Christ kasama ng kanyang mga disciples, hindi mo mahahalata kung sino sa kanila si Jesus. Dahil ganon kaordinaryo ang kanyang mukha. Hindi siya yung may poging lalaki na may kasamang ibang mga disipulo. Hindi ho ganoon ang makikita natin according to scriptures. He has no form nor beauty that people would desire or adore Him. Actually po, mas mabilis pa siyang makilala ng mga demonyo kaysa ng mga tao. At alam natin yon at nababasa natin sa scriptures. Sa mga confessions ng mga evil spirits na kinumand niya na umalis, sila mismo nagko-confess na siya ay anak ng Diyos. He was recognized. Yes, He was recognized. But He was not adorned. He was not adored. In Jesus' low position, He simply blended in with the ordinary people. He was not esteemed, though He deserved endless worship. Again, hindi man lang siya kinakilala ng maraming tao, but He deserved all the worship of those people. And so He suffered. Marahil hindi, actually, isa rin po sa aspect na to is, kung titingnan natin mabuti, hindi natin sigurado kung nung panahon na siya ay lumalaki pa lamang kasama ng kanyang pamilya, hindi natin sigurado kung sila ba ay lumaking mayaman or sakto lang or medyo nakakaluwag-luwag sa buhay sila, sa family nila. Pero ang alam natin, nung nagsimula na siya sa kanyang ministeryo, he had very little. Wala siyang regular na income nung panahon na yun. At mababasa natin sa Luke na sila ay dependent sa ilan sa kanilang mga kasama pagdating sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan. Mababasa po natin yun sa Luke 8:1-3 nung nagsimula po sa lahat ng kanilang ministry. Sabi doon, soon afterward, He went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. And the 12 were with Him, kasama niya ang kanyang mga disipulo, and also some women who have been healed of evil spirits and infirmities. Mary, called Magdalene, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's household manager, and Susanna, and many others who provided for them out of their own means. Ibig sabihin, they were, during those times, receiving help and support from other people. Ngayon sa mga pagkakataong ito, kung iisipin natin mabuti, mga kapatid, alalahanin natin kung saan siya galing, ang ating Panginoon. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa langit para lang maging isang lingkod na walang sariling tirahan. He owns everything and He has created everything. He has the riches of all the heavens and earth. Yet when He lived in this world, He lived with nothing, mga kapatid. He lived with nothing. Though He was the son of David, He didn't wear the robes of a king or dwell in a palace. Instead, He was a bit like a wandering animal without much of a place to lay His head. At tulad ng mga nararanasan natin, may mga limitations din ang kanyang mga katawan or ang kanyang katawan, if I may say. Ang ating Panginoon ay nakaranas din ng matinding gutom at uuhaw tulad natin. Ang ating Panginoon ay nakakaranas din ng pagod at matinding pagod lalo na pagkatapos ng isang buong araw ng pagtatrabaho tulad natin. Hindi siya lumayo sa mga paghihirap ng buhay. At alam na
at alam na alam niya ang pakiramdam ng isang taong nalulungkot at nasasaktan at nahihirapan sa kanyang mga ginagawa. Sabi nga ni Isaiah, sanay na sanay siya sa hirap ng buhay. In verse 3, he was a man of sorrows. Ngayon po, pag sinabing man of sorrows, hindi naman po natin pwedeng isipin na ang buhay niya ay parang patuloy lang na nagluluksa mula umaga, tanghali, gabi, or araw-araw ng kanyang buhay. Hindi naman ho yun ang ibig sabihin pag sinabing he was, or a man of sorrows, na hindi man lang niya kayang ngumiti kahit minsan. Dahil tulad nga po ng sinabi natin kanina, marami at maraming mga pagkakataon na siya ay nagpakita ng matinding kagalakan. At even in his preachings, when he was preaching the gospel, we can hear his voice and we can imagine his face when he's preaching to his people. Come to me, all you who are weary and heavily laden. We could see his heart. We could see his image of comfort and love towards people. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na a man of sorrow means na buong araw ng kanyang buhay, buong araw at buong pagkakataon ng kanyang buhay ay dapat nakasimangot siya or parang nagluluksa or nagsa-self-pity. Hindi po ganun. Yet even then, it is fair to say that Jesus remained at heart a man of sorrows. And it is for that very reason, for this reason at all, that he was already bearing the heavy burden of the wrath of God. Again, he is, and he was the man of sorrows because he was bearing the wrath of God. Ito po ay isang napakabigat na pasanin na buong pusong tinanggap ng kanyang mga balikat para sa atin, mga kapatid. At to relate, tayo po sa ating buhay, minsan nakakaranas tayo ng mga pagkakataon na tayo kinakabahan or meron tayong mga worries or minsan may mga anxious moments tayo, lalo na for example, may gagawin tayong isang napaka-importanting bagay na hindi ka pwede magkamali. You have to be sure that nakakaranas ka ng ganung fear of failure, fear of being called out, or fear of anxiety, or having that anxiety. Tinatamaan tayo ng kaba at takot, or marahil minsan pag may mga ganung pagkakataon na we look at certain future that we are afraid of, nakakapanghina isipin. Pero nawa, isipin na lang natin ang sitwasyon ng ating Panginoong Hesus. Alam niya na sa araw-araw ng kanyang buhay, again, sa araw-araw ng kanyang buhay, na siya ay dumating para sa isang layunin lamang. Ito ay ang mamatay para sa mga makasalanan. Sa araw-araw ng kanyang buhay. Alam niya na ang kanyang misyon ay magdadala sa kanya sa krus ng Kalbaryo. At hindi lang po yun ang iniisip niya, mga kapatid, ng panahon na yun. He also suffered from the insults of those around him, yung mga tao sa paligid niya. Alam natin na marami siyang followers, marami siyang disciples, maraming curious sa kanya, maraming masaya sa piling niya, marami siyang kaibigan at mga importanteng tao sa circle niya. Pero alam natin na marami ding mga tao na galit sa kanya nung siya ay nandito sa mundo. Pag binabasa natin ang mga gospel writings, makikita natin na kahit sa simula pa lang ng kanyang ministeryo, may mga masamang balak na agad yung mga Pariseo at mga scribes sa kanya. Nasa simula pa lang ng kanyang pagpipreach, ng kanyang pagpapalaganap ng magandang balita o mabuting balita, alam nila na kailangan na nilang ipapatay si Jesus. At hindi lang sa mga scribes at Pharisees siya nakaranas ng ganun. Dahil kahit sa mga tao sa paligid niya, ay nagkaroon din siya ng mga challenges. Ang tingin ng iba sa kanya ay manggagamot lamang, isa siyang healer, isa siyang sikat na tao na kayang magpagaling ng sino mang may sakit. Or yung iba naman ay tingin sa kanya ay parang may political agenda siya kung bakit siya nandito. Anong plano nitong lalaking ito? At pati ang mga tao sa kanyang sariling bayan ay tumanggi sa kanya at hindi nila siya tinanggap. And definitely, ang hirap siguro makaranas nun na pahirapan ng mga taong kasama mong lumaki kung ikaw'y bata pa. Sila na dapat na nakakaintindi sa kanila, sila na dapat nagpapasensya sa kanya at tumanggap sa kanya,
Pero sila pa mismo ang tumakwil sa Kanya. Ang sabi nga sa last part ng verse 3 ng Isaiah, He was despised and we esteemed Him not. At hindi lang po yun sa sufferings within or sa mula sa ibang tao, kundi sa buong buhay niya, siya ay nakaranas ng matitinding temptations. We know the 3 specific temptations of Satan, but there were many more. Mas marami at marami pa pong temptations na pinagdaanan ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Hebrews 4:15, again, Hebrews 4:15, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Gano'n ka nga po pala, kaya talaga kahirap yung ganong buhay. Yung trials after trials, temptations after temptations, kahit saan ka pumunta, kahit sino ang kasama mo, temptations are there. Ngunit sa kabila ng lahat, wala pa rin siyang kasalanan at hindi siya nagkasala ni isa. Kasi kung iisipin natin sa sarili natin, alam natin na sa bawat pagkakataon na tayo ay makaranas ng challenges, tayo mismo, bilang Kristiyano, pag tayo ay nalagay na sa situation ng suffering, pag tayo ay nandun na sa situation na naiipit na tayo sa mga sitwasyon, na nakakaranas na tayo ng paghihirap, ng discomfort, ng trials, mga physical challenges, and even mental challenges, alam nating may mga kaakibat na tukso yung mga pagkakataon na ito. Alam natin na sa mga moments na tayo ay nakakaranas ng temptations and testings, dito nakikita natin na patindi ng patindi nga yung temptations na nararanasan natin sa buhay. For example, pag tayo nakakaranas ng sakit or karamdaman, may mga temptations tayo na mag-self-pity or maging bitter sa ating buhay. Or pag may nagawang masama ang for example, may nagawang masamang bagay ang ibang tao sa iyo, tayo ay natutokso na magalit at hindi lang magalit kundi maghiganti. Yun ang mga temptations na meron tayo. Or in suffering, or for example, tayo nakakaranas ng matinding depression or nakagawa ng matinding kasalanan, we are tempted to drown ourselves in sorrows or try to have an escape from reality or turn to some sinful destruction. And that is a very vulnerable aspect, and that's a reality. Alam natin yun. Lalo na sa mga tao na matindi na ang problema sa buhay, instead na lumapit sila sa Panginoon, instead na maghanap sila ng tulong galing sa Panginoon, sila ay patuloy na nagpapadaos-dos sa kasalanan nila, na yung kasalanan na nagawa nila ay dinadagdagan pa nila ng iba pang kasalanan. Instead na lumapit sila sa Panginoon, ganun ang ginagawa. Because those are the tendencies of people who are suffering. Those are the tendencies of people who are witnessing and experiencing weakness. Suffering can lead to temptation and eventually to sin. At marahil ganun din po sa ating Panginoong Jesucristo. Yung temptasyon na umiksi ang pasensya dahil sa mga disciples niya na hindi makaintindi sa Kanya. O yung patuloy na makita ang kahinaan ng kanilang pananampalataya. Yung temptasyon na magkimkim ng galit laban sa mga Jewish leaders ng mga panahon na yun. O ma-frustrate sa laman ng mga puso ng mga tao sa paligid niya. Yung patuloy niya makita na hindi naman talaga si Jesus ang hanap kahit nandun sila sa harap niya. Yet Christ, our Savior, stayed true. He stayed faithful to His work. He stayed faithful to His mission. So what a comfort it is that we are to receive it through His sufferings. Sa pamamagitan ng lahat ng ito, mga kapatid, sinalo niya lahat ng galit ng Diyos laban sa ating mga kasalanan. There was no pain that He didn't endure, no misery that He wasn't familiar with. Lahat ng ito, mga kapatid, lahat ng naranasan natin, lahat ng challenges, lahat ng vulnerabilities, lahat ng differences, lahat ng frustrations, lahat ng ito ay naintindihan niya, naranasan niya, at sinalo niya para sa atin. At kahit sa pagbalik natin sa mga temptations na naranasan ni Kristo, may comfort din tayong mararanasan at makikita dito.
Sabi sa Hebrews 2 verse 18, "For because He Himself has suffered when tempted, He suffered as well during temptation. He is able to help those who are being tempted." Pinapagdaanan ni Kristo ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin sa buhay. Lahat ng hirap, lahat ng sakit. Kaya alam natin na totoong maiintindihan niya tayo, mga kapatid. Kung gaano kahirap, kung gaano kasakit, ang bawat trials and sufferings, ang bawat depression and frustrations na meron tayo, alam natin at meron tayong comfort na ang ating Panginoon mismo ay naiintindihan dahil naranasan niya rin ito. Alam niya kung paano ba ang mabuhay sa isang sira at mapanakit na mundo na meron tayo ngayon. Kaya alam natin na hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. Dahil patuloy niya tayong sinasamahan sa ganitong mga pagkakataon. He sends His spirits. He sent His Spirit. He gives grace. And He prays for us. At nawa lagi po nating tandaan na kung gaano man po kabigat ang ating pinagdadaanan at mga pagdadaanan pa natin sa ating buhay, huwag nating kalimutan na mas matindi pa din ang tiniis ng ating Panginoon para sa atin. Sinalo niya ang buong galit at puot ng ating Diyos upang hindi na natin ito kailanman pagdaanan sa ating buhay. Again, sinalo ng ating Panginoon ang buong galit at puot ng ating Diyos para tayo mismo ay hindi na maranasan ang bawat galit na ito. Ngayon, pag tinitingnan natin yung ganong katotohanan, minsan nare-realize ko po, sino nga ba ako para magreklamo sa aking buhay kung ang pinakamatinding pain and suffering ay naalis na sa buhay ko dahil kinuha na nito ni Jesucristo? Sino nga ba ako para magreklamo sa buhay na meron ako kung ang Panginoon ko ay namuhay ng matinding hirap at pasakit para sa akin? Dumanas siya ng di masukat na hirap at pagdurusa para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. And may we continue to reflect on this, on how great and how deep is His love when He suffered for us. Because this is our second point. The second point is the depth of His suffering. The depth of His suffering. Inom lang po. Dito sa second point, pwede natin maisip, gaano nga ba kalalim ang paghihirap na dinanas ni Jesus para sa atin? Gaano ba ito kabigat? Gaano nga ba kalalim ang lahat ng ito? Sabi sa Catechism, He suffered throughout His whole life, pero sa second line, nakalagay doon, but especially at the end. Sa huling moments na kanyang buhay, doon siya nakaranas ng pinakamatinding pasakit at pagdurusa. Near the end, in the Garden of Gethsemane, Jesus began to be sorrowful and be troubled. He cried out to His disciples, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." And that was His expression. At dito maaalala natin sa Garden of Gethsemane na nakiusap siya sa kanila, na samahan siya at bantayan habang siya ay nananalangin during that time. He then fell on his face and began an anguished prayer asking, "My Father, is it possible, if it is possible, may this cup be taken from me?" At habang nananalangin, pabigat ng pabigat ang kanyang dinadala. Sabi nga po sa Lucas 22 verse 44, sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. At dito nakikita natin na kahit siya ay nakakaranas ng matinding paghihirap, nalalasahan na niya ang pait at paghihirap ng kanyang dararanasin. Hindi pa din siya nasamahan ng kanyang mga disciples ng mga time na yun, when He was groaning in His prayers. Una,
Tinulugan siya ng kanyang mga disciples habang siya ay nakakaranas ng matinding paghihirap sa kanyang pananalangin. At pangalawa, nung siya ay hinuli na ng mga sundalo, iniwan siya ng mga ito. Iniwan siya ng mga disciples niya nung pinili niyang mga disipulo, nung mga pinili niyang tagasunod sa kanya. At dito natin makikita mga kapatid, na hanggang sa huli, again, hanggang sa huli ng buhay ng ating Panginoong Hesus, pinagdaanan niya ang lahat ng ito, lahat ng paghihirap, lahat ng pasakit, na siya lang mag-isa, na wala siyang kasama. Dumanas siya ng matinding pananakit, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa salita. Nilait siya, inalipusta at pinagsabihan ng masasakit at mapanirang mga salita. At mababasa natin yon sa Matthew 27, kung gaano kabigat ang pinagdaanan ng hari ng mga hari at ang may likha ng lahat, ang ating Panginoon at tagapagligtas ni Jesus para lang sa atin. Sa Mateo 27 po, hayaan niyong basahin ko ito sa Tagalog. Mateo 27 to 31. Dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa Pretiro. At tinipon nila ang buong pangkat ng mga kawal sa paligid nila. At siya'y kanilang hinubaran at dinapatan ng isang balabal na pulang-pula. Sila'y gumawa ng isang koronang tinik. Ipinatong ito sa kanyang ulo at inilagay sa isang kamay niya ang isang tambo. Lumuhod sila sa harapan niya at siya'y kanilang nilibak na nagsasabing, "Mabuhay, Hari ng mga Hudyo." Siya'y kanilang niluraan. Kinuha nila ang tambo at hinampas sa kanyang ulo. Pagkatapos na siya'y libakin, hinubad nila sa kanya ang kanyang balabal. Isinuot sa kanya ang mga damit niya at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. They came to Golgotha, and there he was crucified. Nailed to the wooden beams, he was hung high to be ashamed and ridiculed. For the mocking only continued until then. Everything from the silent accusation of the sign hung on the cross to the biting words of those who passed by, saying, "Come down from the cross if you are indeed the Son of God." And so our Lord suffered in our place. At ngayon kung sa Isaiah 53 na nabasa natin, at nakikita natin yung propesya kung paano ang paghihirap at kamatayan ni Jesus. Sa Psalms 22 naman po na nabasa natin kanina, doon natin makikita kung gaano kabigat at kung gaano kasakit yung kanyang naranasan sa kanyang katawan sa huling mga oras niya dito sa mundo bago siya mamatay. Sabi sa Psalms 22 verse 7, "Silang lahat na nakakita sa akin ay tinatawanan ako. Nginungusuan nila ako. Iiling-iling ang kanilang mga ulo." At ang sabi ng mga taong ito sa kanya sa verse 8, ipinagkatiwala niya ang kanyang usapin sa Panginoon. Hayaan kanyang iligtas siya. Hayaan kanyang sagipin siya, sapagkat kanyang kinaluluguran siya. Sabi naman sa verse 14, "Ako'y ibinubuhos na parang tubig. Ang lahat ng aking mga buto ay nakakalas sa pagkakabit. Ang aking puso ay parang pagkit. Ito ay natutunaw sa loob ng aking dibdib." At sabi niya sa verse 15, "Ang aking kalakasan ay natuyo na parang basag na banga. At ang aking dila ay dumidikit sa aking nangalangala. Sa alabok ng kamatayan, ako'y iyong inihihiga." At sa verse 16, "Oo, ang mga aso ay nakapaligid sa akin. Pinaliligiran ako ng isang pangkat ng mga gumagawa ng mga masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa." At sa verse 18, "Kanilang pinaghati-hatian ang aking mga kasuotan at para sa aking damit, sila ay nagsapalaran." Napakatindi po, mga kapatid, ng pagdurusa na pinagdaanan ng ating Panginoon.
At para sa atin po, kung titingnan natin mabuti, napakabigat nito. Dahil ito ay mga pagdurusa na naranasan ng kanyang katawan. This is the suffering and agony of Christ in His flesh. The suffering of His body. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, as we acknowledge the sufferings of Christ, pwede rin naman nating maisip na meron din mga tao na nakaranas ng mga ganitong pagdurusa. Totoo po yun. Even across church history, alam natin na may mga nakaranas din ng physical sufferings because of their faith. Na siya ay nabugbog, nilatigo at pinako sa krus. Yun din ang nakikita natin sa mga sufferings ng mga times na yon. Dahil grabe yung mga physical torment na pinagdaanan niya. Pero merong mga taong mas mabigat ang naranasan kaysa sa kanya. Dahil merong mga martyrs na dahan-dahang inihaw sa kanilang habang buhay sila. Hindi lang sila sinunog ng buhay, kundi inihaw dahan-dahan ng buhay. At yung iba naman po ay ikinulong sa isang matinding kulungan sa maraming taon. So sobrang hirap po ng kulungan na yon. Napaka-iksiho ng kulungan para hindi siya makatulog ng nakahiga ng diretso. At hindi ho ganun kataas ang kulungan nito na hindi niya kayang tumayo ng diretso as well. At marami pang mga tao nakaranas sa matitinding torture na marahil definitely sa atin dito sa pulpit na hindi na natin pwedeng mabanggit o pag-usapan pa. Pero bakit nga ba natin nabanggit ito? Bakit nga ba natin kailangan pag-usapan na may mga tao din at may mga Kristiyano din na naghirap tulad niya? Ito ba'y para maliitin ang suffering ng ating Panginoon? Ito ba'y para maliitin yung pinagdaanan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo? And definitely it's not. Hindi po yun ang ibig sabihin kung bakit natin pinag-uusapan ito. Kundi para ipaalala sa atin na hindi lamang physical suffering ang pinagdaanan ng ating Panginoon. Sabi po sa ating catechism, He suffered both in body and in soul. Hindi lang po ang katawan niya ang nahirapan nung siya po ay nandito, kundi ang kanyang kalooban din. Dahil ang bigat at lalim ng kanyang pagdurusa mula nung siya ay nabuhay dito sa mundo at lalong-lalo na sa mga huling oras niya bago siya namatay ay higit na masakit sa lahat. Ang higit na masakit sa lahat ng ito ay ang katotohanan na pasan-pasan niya ang buong galit at puot ng kanyang ama sa kanya. At kung ikukumpara natin sa mga martir na namatay para sa ating Panginoon, marahil alam natin na bago sila mamatay, yung mga martyrs na yun, ang ating mga saints na tinatawag na kinikilala during those times, or mga early fathers and early martyrs of the faith, wala silang ibang masambit kundi puro pagpupuri at pasasalamat lang sa Panginoon even during their last moments of their lives. Many have steadfastly affirmed their faith in God while they were facing the sword. Tulad na lang ng last words ni Polycarp bago po siya hulihin at sunugin ng buhay dahil sa kanyang pananampalataya. Ang sabi po ni Polycarp, which is originally in Greek, pero itatranslate na lang po natin sa Tagalog. Ang sabi niya, sa loob ng 86 na taon ay naglingkod ako sa Kanya. He was talking about our God. At kailanmay hindi niya ako ginawan ng masama. Paano ko siya malalapastangan ang aking hari at tagapagligtas? Yun po ang nasabi ni Polycarp ng time na yun. And those are such courageous words, such beautiful words filled with faith to our God. Ngunit nung ating Panginoon ang napako sa krus, nung siya ay nandun sa krus ng Kalbaryo, He was completely broken. He cried those words from Psalms 22 that we have read, my God, why have you forsaken me?" This wasn't a scream of blindless pain, kundi ito ay isang panaghoy na puno ng sakit at pagkaunawa sapagkat alam niya na siya ay iniwan ng kanyang ama sa langit nung mga panahon na yon. Nung panahon na pasan-pasan niya ang lahat ng ating kasalanan, wala siyang kasama ni isa man, ni ang kanyang ama ay hindi siya sinamahan at iniwanan siya dahil sa kasalanan ng kanyang daladala. At tayo ngayon bilang mga Kristiyano, kung titingnan natin mabuti, ay kayang mamatay na may kapanatagan at kapayapaan sa ating mga puso.
Ngunit nung panahon na nandun siya sa krus ng Kalbaryo, siya ay nag-iisa sa kadiliman na pumapalibot sa kanya, sa puot ng Diyos sa kanya. Through Pilate and by the hands of the Jews, God judged Christ and sentenced Him to death. At dito makikita rin natin at tinuturo din sa atin ang ating catechism kung bakit nga ba kailangan crucifixion ang nangyari. Hindi ba pwedeng iba na lang ang form of death ni Christ? Bakit hindi stone to death? Bakit kailangan crucifixion yung mangyari? Bakit crucifixion yung na-witness natin na ipinili ng ating Diyos na magiging form ng kanyang pagkamatay? Kasi kung titingnan natin mabuti sa Old Testaments, for example, after the Israelites stoned a person, isang tao na guilty ng isang kasalanan na gano'n katindi na ang katarungan ay stoned to death. Yung mga taong yun, after they stoned that person, ang ginagawa ng ibang tao is nililibing pa rin sila. Tinatrato pa rin na may respeto yung namatay na tao or for example, isang nakakommit ng matinding crime. Tinatrato pa rin na maayos yung bangkay nung namatay. Ngunit para sa mga taong lubhang sobrang tindi ng kasalanan na kanilang ginawa, sa mga taong ito na napakatindi ng mga violations na gawa during the Old Testament, ang kanilang mga katawan ay ibinibitin sa puno bilang tanda ng matinding kaparusahan. Instead na ibabaon sa lupa yung mga katawan ng mga taong yon, ang mga taong ito ay ibinibitin sa puno. Ito ay para ipakita na hindi pa rin sapat at hindi nila kayang ibigay ang buong hatol para sa kanilang kasalanan. They killed the body, yes, while God alone could kill the spirit. Hung on a tree, a guilty person was delivered up to receive the full sentence of the Lord. At ano po ang penalty na ito? Ano bang ibig sabihin pag ikaw o yung katawan mo ay sinabit sa puno? It was God's curse, and that's what the person or the body will receive. Ang matinding sumpa ng Diyos sa taong iyon. That's a fearful word in the scripture. To be cursed is to be condemned. To be cursed is to bear the full weight of God's wrath. To be cursed is to be separated from the community of God's people and separated from God Himself. And sabi nga sa Deuteronomy 21 verse 23, for a hanged man is cursed by God. Hanging on a cross, now we look at Christ. As we see Him hanging on the cross, Jesus bore in body and soul the dreadful wrath of God against our sin. Tulad nga ng sabi ni Isaiah sa 53:10, yet it was the will of the Lord to crush Him. He has put Him to grief. His soul makes an offering for guilt. This was the depth of His suffering, mga kapatid. Worse than we can ever imagine. Para sa lahat ng ito, sa lahat ng paghihirap at pasakit na natanggap niya, dito lang tayo makakatanggap ng totoong comfort. Sa lahat na nakita nating pasakit sa ating Panginoon, sa lahat ng suffering na naranasan niya, sa lahat ng pain, sa lahat ng anguish, sa lahat ng hardships, sa lahat ng palo, sa lahat ng spikes na naranasan niya, sa lahat ng latigo na naranasan niya, dito tayo makakakita at makakatanggap ng comfort at wala ng iba. That's a hard truth but a comforting truth as well. May we be comforted in God's steadfast love for sinners like us. May we be assured of His abounding grace even when you and I are at our weakest and lowest point. Dahil ang ating Panginoon ay isinumpa para tayo ay makatanggap ng totoong pagpapala. Ulitin ko po. Instead na tayo po ang tatanggap ng sumpa, ang ating Panginoong Jesus ang tumanggap ng sumpa para tayo po ang totoong makatanggap ng totoong pagpapala galing sa Kanya. And as we close to our end,
we go to our third point, the reason for His suffering. Yung tanong na bakit nga po ba siya talaga tumanggap ng ganong katinding pagdurusa? Bakit ba kailangan niya mag-suffer? Bakit niya ba kailangan niya masaktan dahil gusto lang ng mga tao? Bakit ba kailangan niya makatanggap ng ganong mga sufferings habang nabubuhay? At bakit ba niya kailangan tanggapin ang matinding galit ng ating Diyos? At alam natin ang sagot dito, mga kapatid. Sabi dito, ito ay dahil sa atin. Hindi kailangan na nandun tayo nung pinako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Dahil po tayo ang dahilan kung bakit ito nangyari. Bakit lahat ng ito ay kailangan mangyari. Hindi po dahil sa kung anumang bagay. Hindi po dahil gusto lang niyang gawin ito. Kundi ito ay dahil para pagbayaran ng ating mga kasalanan. Hindi niya kailangan gawin ito kung titingnan natin, pero ginawa niya. Para lang saluhin ang kaparusahan na dapat ay sa atin. Sabi sa isang hymn na, how deep the Father's love. It was my sin that held Him there until it was accomplished. It was for my sin. It was for your sin. It's for our unbelief in Him. Christ, our Lord, was willing to suffer for us. Kaya nga po sabi sa Catechism Question and Answer 39, He shouldered the curse which lay on me. Wala na siyang tinirang dangal para sa sarili niya. Hindi na siya pinarangalan ng mga tao. Wala nang kapangyarihan at kaluwalhatian na makikita tayo sa Kanya nung panahon na yon. Lahat ng ito ay Kanyang isinakripisyo upang tayo ay maligtas. Ibinigay ni Jesus ang Kanyang buhay sa harap ng Diyos at sinabi, narito ako, kunin mo, huwag sila. Jesus, the suffering servant, suffered perfectly. Jesus, the sacrificial lamb, took away the sins of the world. Sabi nga po sa 1 Peter 3 verse 18, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. At ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tanging kay Kristo lamang tayo makakatanggap ng totoong kapatawaran. May mga pagkakataon na marirealize natin kung gaano kadami at gaano katindi ang ating mga kasalanan. Natingin natin masyado na itong mabigat at masyado na itong matindi para mapatawad ng Diyos. At marahil pwede natin maisip yun sa dami ng ating mga naging kasalanan, sa bigat ng mga bagay na ating nagawa, sa listahan ng mga taong ating nasaktan. Pwede nating masabi na sa tindi ng lahat ng ito, parang hindi na ako pwedeng patawarin ng Diyos. Naalala ko nga po, isa sa mga moments na ako po ay nakapag-mission sa tribal community sa Davao. Isa po sa mga NPA leaders ang lumapit doon sa isang tribal pastor at sinabi niya na, Pastor, nasa 50 plus na po ang aking napatay na tao. Nasa 50 plus na po, Pastor. Tingin niyo po ba kaya pa rin akong mapatawad ng Diyos? At buong pagmamahal na sinabi ng pastor na iyon na, oo kapatid, kaya namatay ang ating Panginoon ay para sa kasalanan natin. Para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. At kung titingnan natin ang bawat isa sa atin, kung makikita lang natin ang lahat ng kasalanan ng bawat isa sa atin dito, kung ilialatag at makikita natin at mawiwitness natin ng listahan ng lahat ng kasalanan, lahat ng nagawa, sinasadyaman or hindi, or lahat ng naisip natin, sinasadyaman or hindi. Kung ipapakita natin to sa lahat sa bawat isa, sigurado ako na wala ni isa man sa atin dito ang may kakakayanan na magpakita ng kanilang mga mukha. But by the true faith in Christ, in which we have learned as well this morning, God removes our shame and removes the curse in us.
He says, "Do not despair in your sin nor continue in sin, but flee to your Savior, Jesus Christ." And as we close, may we be reminded of this as well. Huwag nawa nating kalimutan na ang kasalanan ay hindi isang maliit na bagay lamang. Again, huwag po nawa natin kalimutan na ang kasalanan ay hindi maliit na bagay lamang. Hindi po ito yung porket nakasanayan niyo ay parang wala na lang. Hindi po ang kasalanan ay porket may kasalanan ng iba at nakikita natin ang kasalanan na to ay kasalanan din ng ibang tao ay parang normal na ito. Pero nawa, as we continue to reflect on this word, may we be reminded na hindi ito isang maliit na bagay lamang. Kung makakalimot man tayo kung gaano ito kabigat, nawa bumalik lang tayo sa Panginoon at kung anong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kung anong ginawa ng ating Panginoon para sa atin. May mga taong pwedeng sabihin na sobrang bigat ng kanilang kasalanan. Pero meron namang mga taong tingin nila ay maliit lang ang kasalanan na ito. Marahil normal na ata sa kanila yung ibang kasalanan. The problem is we downplay sin. We don't take sin as it is. Ang iba iniisip yung sin or yung kasalanan na kanilang nagagawa ay parang mistake lang or kamalian na lang ang term na dahil common na to sa iba. Well, yung ibang tao nagsisinungaling. Bakit kailangan kong mag-guilty kung ako'y nagsisinungaling din? Yung katabi ko sa opisina, tumatanggap ng hindi malinis na pera. Lahat sila dito ginagawa ito. Nasanay na rin ako. At hindi ko na ako nakakaramdam ng remorse. Marahil ganun ang pwedeng sabihin ng ibang tao. At marahil lalo na sa mga araw na sobrang busy natin, nalilimutan na natin manalangin sa Panginoon at humingi ng tawad at magsisi sa ating mga kasalanan. Pero nawa sa pagtanaw natin sa krus ng Kalbaryo, sana makita natin kung gaano kabigat ang ating mga kasalanan. Kung gusto nyo maalala kung gaano kabigat ang pinakasimpleng kasalanan na nagawa mo sa buhay mo, nawa patuloy nating alalahanin kung ano nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. When we look at Christ, when we look at His suffering, may we see how much our sin angers the Holy God. Again, even the simplest of sin, when we look at Christ and the gravity of sin, we will continuously realize the great and heavy and righteous and unbearable anger of God towards sin. Nakakala mo basta lang tayo pinatawad ng ating Panginoon, hindi po mga kapatid. Hindi lang tayo parang pinatawad lang na hindi mo na kailangang bayaran yung utang mo. Merong nagbayad ng ito para sa atin. At kailangan anak ng Diyos ang mamatay para tayo mabuhay. Kailangan anak ng Diyos lamang at wala nang ibang pwedeng sumalo ng ating kasalanan at wala ni isa man ang pwedeng magbayad na nito para sa atin. Sin cuts us from Him. Sin deserves His curse. At kung hindi natin ito maintindihan mga kapatid, hindi natin malalaman at maintindihan kung ano nga ba talaga ang kasalanan. At hindi rin natin sisikapin magbago at talikuran ng ating mga maling ginagawa. Kung ang tingin natin sa kasalanan ay parang habit na lamang o nakasanayan na or parang instead na sin ang binabanggit, hindi, ugali na niya yan. Minsan ganun na lang ginagawa natin. Instead na we address it na kasalanan yung ginagawa, we just say, hindi, ugali na niya yan eh. Wala na tayong magagawa. Those are the problems. Hindi na natin sila kayang baguhin. Pag ganun ang pananaw natin sa buhay, mga kapatid, hindi natin makikita kung gaano natin kailangan ang grace ng Panginoon sa ating buhay. Hindi natin makikita kung gaano natin kailangan ang totoong pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos para sa atin. We are more sinful and flawed in ourselves than we ever knew. The cross shows us this truth. And at the very same time,
We are more loved in Jesus Christ than we ever dared to hope. And the cross shows it too. So let us flee every sin, repenting and believing, and let us flee to Christ, the suffering servant and our faithful Savior. Amen and amen. Let us all bow down our heads and let us pray. Aming Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin ng katotohanan na nanggagaling lamang sa iyong salita. Patuloy namin nare-realize na kami makasalanan. Dahil marahil marami na sa amin dito ang naiintindihan na to at alam na ito. Marahil marami sa amin dito ay na kaya naming sabihin at ilitanya ang mga bagay na narinig namin ngayon. Pero sa bawat pagkakataon na naririnig namin ito, patuloy kaming nanliliit sa aming mga buhay. Nanliliit kami sa kung gaano kakalaki at gaano kakatindi sa aming buhay, Panginoon. Patuloy kaming nadudurog, O Lord, sa aming mga kasalanan. At doon namin nakikita, O Lord, na even in this position, we have the tendency to take things for granted. We have the tendency to take even your truth for granted. Pero ngayon, Panginoon, salamat kami na patuloy mo kaming sinasamahan at patuloy mo kaming pinaalalahanan ng iyong mabuting balita. Na wala ni isa man dito na karapat-dapat na lumapit sa iyo. Wala ni isa man dito na karapat-dapat na tumayo para sa iyo. Walang saysay ang pagtitipon namin ito kung hindi lamang dahil sa iyo, Panginoon. Ang rason kung bakit kami totoong nakakapagbigay ng aming papurit sa pagsamba sa iyo ay dahil lamang sa ginawa ng aming Panginoong si Jesucristo. Hindi sapat ang aming buhay, O Lord. Hindi sapat ang aming dugo para mamatay para sa aming kasalanan lamang. Kung kami ay magbabayad sa aming kasalanan, kailangan habang buhay at walang katapusang pagbabayad sa aming kasalanan ng kailangan naming gawin. Bagkus, Panginoon, but still, we thank you, O Lord, because we have Christ. You have given us your only begotten Son for us to receive the blessing and for Him to be cursed. For us to receive life because He died for us. That's why, Lord, we thank you and we surrender ourselves to you. May we come before you in faith. May you teach us to repent. And may you forgive us if we are proud of ourselves, if we are too confident of ourselves, if we think we don't need the gospel anymore. But we come before you with worship and praise, knowing that it is only you who must be glorified in our lives. And the life that you have given, O Lord, to us, may we live it all for you and no one else. We thank you for everything, O Lord, and we entrust to you everything. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe para sa amin ngayong hapong ito. At ito po ang aming danalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.